my health condition po is may asthma na talaga ako, 1-year-old pa lang ako. Pero ang ano po dito is bumalik po siya after 20 years. So nawala siya ng after 1-year-old ako pero bumalik siya ng 20 years. Pero yun nga po yung mas delikado kaysa yung at the age ng hanggang ano nyo, teenager nyo, may asthma kayo tapos biglang nawala, okay pa yun. Pero once na bumalik yan, mas delikado po yan sa atin. And I have severe allergic rhinitis po. So talagang ano ko na, vitamins ko na yung antihistamine, yung mga over-the-counter antihistamine, ayan. So, kaya nga minsan nagbibiro ako, no? Baka pag autopsy sa akin sa bangkay, puro residue na ng mga salbutamol, ng antihistamine powder na puti-puti, no? Ayan. So, kumbaga, ilang years ko din siyang tinake, mga almost 15 years, no? Naging vitamins ko yung mga gamot, no? Gamot, tablets, ganyan. And I have skin asthma din. So, ito naman occasionally din to. Depende rin sa weather. And, ayan, may vertigo rin ako. So, itong mga nakikita nyo to, mga best friend ko po yan. Best friend ko sa bahay, yan. Ano, nebulizer, yan. So, hindi na po tumatalab sa akin yung normal na salbutamol na liquid, no? Kailangan siya may, ano siya, may Combivent ang tawag, no? Meron siyang steroids. Ayan. So, hindi na siya tumatalab. Itong mga Rotahaler, yung inhaler, iba-ibang kulay na try ko na po yan. So, pare-pares ang naman ng lasa. Ayan. So, yan po, ano, talagang minsan hindi na talaga siya tumatalab kahit 4 na pop. Wala na po, no? Talagang ganun talaga, no, pag may mga asthma, no? Sino yung may mga asthma dito? So, napaka-bless ko po the way back nung nag-Dubai po ako, doon ko po nakilala, yung palang magpapakilala sa akin sa ganda ng ating amazing barley. So, after 5 years, no, nagkaanuhan kami sa FB, ayan. So, talagang ito, itry mo, no, tong barley, maganda to, pinapakilala niya sa akin unti-unti. And dumating sa point po na for the longest time na parang normal lang sa akin na everyday nababahinga ako sa umaga, dire-diretso na siya, ganyan. Normal lang sa akin na atakihin ako ng hika, then may inhaler naman ako, may nebulizer naman ako. So naging normal na sa akin yung sakit ko at naging dependent na po ako sa gamot, sa synthetic medicine. So dumating yung point po na natutulog ako, nakala ko sinisipon lang ako, yung pala dumudugo na po yung ilong ko, ayan. So hindi ko alam kung bakit dumudugo. No, pero ang sakit-sakit po ng aking sinus. Ayan. So, that time talaga, after na talagang hindi talaga siya tumigil, so nagpa-check up na po ako. No? Bukod sa, yun nga po, severe allergy nga po, kailangan ko mag-undergo ng nasal endoscopy. Soon as possible time, 1 week agad yung leave ko dito ng doktor. So, ayan, no, hindi natin sure kung cancerous ba, no, kung may polyps ba sa loob ng ilong ko, ganyan. So, ano ba yung endoscopy sa nasal? So, ito po, no, tinutusok po yung ilong ko natin, no, ng mahabang I think stainless na wire. So, sobrang sakit po niyan kasi nga po wala namang anesthesia dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi may anesthesia. So, ayan po. No? Hindi ko lang naipakita yung picture kasi hindi rin naman ako makakapag-picture habang nag-nasal endoscopy ako. So, yan po yung nangyari. So, ang advice po ng doktor is kailangan ko mag-maintenance ulit. Ayan. So, maintenance ulit ng antihistamine. So, bago mag-trigger yung aking allergy, kailangan ko na makainom. And yung antihistamine na nireseta sa akin, hindi siya nabibili over the counter. Kasi hindi na raw po pala ume-effect lahat ng gamot sa akin over the counter. Kaya pala sabi ko, kahit anong spray ko ng inhaler, kahit anong take ko ng mga anti-allergies, no, over the counter na medicine, wala na siya. So, kailangan ko yung antihistamine na may steroids na. Ayan. And then ito, no, kung familiar ka dito sa nasal spray, ayan. So, kailangan ko po siya everyday. Kada 30 minutes mag-nasal spray ako for lifetime. Ayan. And then, itong nasal irrigation, ayan. So, yung iba kasi hindi familiar dito. Ako din po, nung una, ano ba yun? Bakit may ganun, no? So, kada 8 hours naman po ako mag-nasal irrigation.
So yan na po yung kumbaga yung magiging body ko for lifetime because of my condition. Pero praise God po no, napakilala sa akin yung Barley because yung angel mentor ko no, way back pa sa Dubai no. Ganun pala yun no. One day mo lang makikilala pwedeng maging angel mo no, makapag bigay sa iyo ng blessing no po. So ayan, trinay ko po yung ating Barley for 4 days pa lang, talagang nag-stop na po yung bleeding ng ating ilong kasi twice na rin po kung bumalik-balik sa doktor, iniiba niya lang yung gamot. Tinataasan niya lang yung dosage ng steroids. So, ayan po, no, nakatulong po sa atin ng Barley. And syempre, dumating yung pandemic. Ayan, ay bago pala yung pandemic, ayan no. So ano rin po tayo no, isa rin po tayong product user ng Amazing Garcinia. So nag-gain po talaga tayo ng weight because the stress din sa work and also syempre yung mga tinitake natin mga gamot na may steroids. So ayan yung Garcinia po no, nakatulong sa akin for 2 months. Bumaba po yung aking weight ng almost 29 no, 29 pounds, ayan. And at the same time naging may pandemic na agad no after niya no. So na yung pandemic, hindi po tayo nakaligtas sa COVID. So twice po tayo nagka-COVID ng asymptomatic, 2020 tsaka 2021. So yung 2020 ano naman yun, on and off yung fever ko. Pero hindi naman po ako na ospital. Yung buong family ko is very safe po dahil because sa Amazing Barley. And 2021 naman po, 1 week po kung walang panlasa. Ayan. So ayan, triple dose ko na po yung Barley and Immunergy po. No? Yan po yung malaking tulong po sa buong family namin na wala po kahit isa sa amin no? During pandemic season ng na-hospital po. Ayan, si mama po mayroon po yung lifetime maintenance sa hypertension tsaka sa puso kasi yung nasa heredity namin pero hindi niya na po tinitake no, Barley na lang po. Ayan. And sabi nga no, yung mga nangyayari sa atin, all things work together for good nga sabi nga ng Lord. And bukod sa buong family no, nakatulong na rin tayo sa mga tao na hindi naman natin kilala, no? Nasa internet lang, share natin yung products, no? Share natin yung ganito, yung napapanood yung ganito po, umatid lang po sila sa ganito. So, this is priceless po, no? Yung makahelp ka sa health ng mga taong hindi mo naman talaga kilala na na-extend yung life niya. Ayan, katulad niya ni Ate Marie na may lymphoma po siya, no? Marami po siyang bukol sa sa tiyan. Ayan po no, and also may myoma siya. Taking the Barley 8 months po. Ayan, so parang hindi ang sexy niya na. Ayan. So parang hindi, walang bukol no, walang kumbaga na mark na bukol na sa tiyan niya. And hindi na siya undergo ng mga surgery no para tanggalin yung bukol no kasi natunaw na po sa Barley. 8 months drinking the Barley. And yung kapatid niya na nakilala ko lang sa internet, siya yung nagpa-member from Abu Dhabi. Siyempre pag tayo OFW na set aside natin yung kalusugan natin. So siya naman po is product testimony ng ating Barley sa Vertigo naman. So ang dami po no, buong family po no. And at the same time no, may leader po tayo sa Japan. So sino po yung mga taga-Japan dito, 'di ba? Malakas po mag-iinom. Malakas mag-inom no. Pag naman sa Japan ka, hindi mo mapipigilan yung mag-inom-inom kasi yun yung sa culture nila, yan po no. So 2 years na po siya may fatty liver. And in-advise na rin po siya ng company na kailangan niya mag-seek sa doctor no kasi hindi na siya kumbaga helpful no. Syempre habang nagwo-work ka meron kang ganung sakit. So 2 weeks taking the Barley po no bago siya bago siyang magpunta ng hospital kasi takot nga siya uminom ng gamot-gamot sa ibang bansa. So naging okay yung kanyang LDL sa GPT no. So yan sa mga medical terms yan. So ayan, umokay po kanyang fatty liver. So, unti-unti na rin pong nagana. And also, yan, mga leader natin sa Pampanga, no, may bukol sa ulo. Ayan, lumiit po. 3 beses lang uminom, 3 pa lang naiinom na Barley, no, naging soap yung bukol sa ulo and lumiliit po. Ayan. And also, kahit ibang lahi po, no, ito si Chris, no, na-meet ko lang din siya sa online. Si Chris ay Cambodian na national pero nasa San Diego, California siya. So, ngayon, soon business partner ko na rin. Ayan.
So, taking the barley po no, for almost 4 days, ayan, tingnan nyo naman yung sugar level niya. So, everyday siya nagre-report sa akin ng sugar level kahit hindi ko nire-record na. So, ganun po, no, sobrang believe po ng mga ano natin sa products. And ayan, no, and yung mga leaders ko rin po sa Hawaii, ayan, yung buong family niya nagtitake na ng barley. Siya po may frozen shoulder siya. Meron din siyang senior citizen na po si Tita Beth. May frozen shoulder and then may allergy rin po siya. And dahil nga nakatulong sa kanya yung product, sinishare niya sa family member niya, yung sister-in-law niya po na talagang everyday nag-i-injection ng insulin po, no? For 1 month taking the barley po, no, 3 days na pong walang injection. Ayan, barley na po, no, barley na po ang iniinom, wala nang injection ng insulin. And also yung kanyang kapatid po na talagang blurred na po yung vision, papunta na po sa cataract, no. Sabi nga ng doktor, possible na barley, maybe it helps also, no, yung barley kasi yun yung sinabi niya do sa doktor na talagang naging okay yung vision niya po. Getting mild na lang po yung cataract. So, wag po natin, no, sayangin yung opportunity na ito napakinggan nyo na maging blessing sa ibang tao. So, remember po, no, be the salt and light of the world. You are the salt of the earth and the light of the world. So lahat po tayo magiging blessing sa iba. So do not forget to do good and to share what you have because God is pleased with these kinds of sacrifices. So yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, it will turn out for good, no? Hindi lang for you, hindi lang buong family mo, pati yung buong buong tao na ma-reach out nitong ganitong kagandang opportunity at ganitong kagandang product. So ayun lang po, no? Thank you so much for listening to my testimony po. I'm Noe Molina. I'm an agent of Hope and I am Team Blast. And bago po natin